Kahit hindi kayo magsabi, alam ko na nagkakagalit kayo mag-asawa. Si Arvin naman po kasi, Nay, alam niyang may lakad kami ngayon. Anong oras na umuwi kagabi? Binata pa lang siya, ganun ang anak ko. Iba po noon. Binata pa siya. Ngayon pamilyado na siya at may 2 na kaming anak. Dapat iwanan niya ang pagkabinata niya. Ay nako, mabait ang anak ko. Kung nag-aaway man kayo, malamang nasa yung problema. Hindi na po ako nagtataka kung hanggang ngayon, isip bata pa rin ang anak ninyo dahil din po yun sa inyo. O ano ngayon? Maghahamo ka ng hiwalayan sa anak ko? Hoy! Lalaki si Arvin. Walang mawawala sa kanya. Wala naman po akong sinasabi na makikipaghiwalay ako. Ang gusto ko lang naman, magpakaayos siya. Ay nako, maayos ang anak ko. Ay sige nga, kailan ba niya kayo pinabayaan ha? Ikaw itong masyadong mabunganga. Maliit na bagay pinalalaki mo. Natural na sa lalaki ang magsaya paminsan-minsan dahil pagod din sa trabaho. O ikaw kaya magtrabaho maghapon at nang malaman mo. Hindi ko naman po siya pinagbabawalan na paminsan-minsan makisampu sa barkada niya. Ang akin lang po, maging responsable naman siya. Responsable ang anak ko. Alam ko yan dahil akong nanay niya. Tumigil ka na nga sa kakakuda mo ha. Ayusan mo na lang yung mga apo ko at malilate tayo sa pupuntahan natin. Baka isipin nila, mga pa-importante tayong tao. Ang pagmamahal na walang disiplina, hindi may tuturing na pagmamahal sa anak. Ang ina na laging pumapayag sa kung ano ang gusto ng anak ay pagpapabaya na magdadala sa kapahamakan. Ang konsentidor na ina, sa huli siya rin ang magdurusa dahil sa mga maling ginawa ng anak. Mapagpalang araw, Miss Gwen. Ganun din sa lahat ng mga nakikinig sa araw na ito. Binabati ko rin po ang mga nasa likod ng mga boses na gumaganap sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maricon. 40 years old at may 2 anak. Matagal niyo na po akong taga-subaybay. At naglakas loob na rin po ako na sumulat sa inyo para ikwento ang karanasan ko sa barang na nangyari sa probinsya namin sa Biliran. Sana po isang sulat ko sa mapili ninyo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Naghanap pa nga po ako ng pera. Pagdating ko nga sa atin, wala kayo eh. Sabi lang ng kapitbahay, nandito nga daw kayo sa ospital. Bakit kailangan mo pang dalhin si Zaira dito? Tumirik ang mga mata ng anak natin kanina dahil sa taas ng lagnat. Anong gusto mo? Tingnan ko lang siya? Nagtanong lang naman ako dahil wala naman sinabi yung kapitbahay na dahilan. Kumusta na pala ang anak natin? Ayun, maayos na ang lagay niya ngayon. Mabuti na lang, nadala ko kaagad dito. Meron ba tayong babayaran? Mga gamot lang. Hindi na sana ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Oh, bakit ako na naman ang sinisisi mo? Ikaw naman talaga may kasalanan eh. Kung nakainom ka agad ng gamot ang anak natin, hindi sana lalala ang lagnat ni Zaira. Alam mo na lagi akong may tabing gamot sa lagnat para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman kasi sa lahat ng oras may pera tayo. Ikaw naman kasi, nagpabida na naman sa kumpare mo. Ibinigay mo sa kanya yung gamot. Nakakaawa naman kasi yung anak nila nun. Tsaka sabi, papalitan naman daw nila eh. Oh, ay nasa ng kapalit? Inabot na ng 2 linggo. Wala naman silang binibigay. Dahil yan sa kapabayaan mo. Kaya naalagay sa peligro ang anak natin. Pwede ba? Huwag mo na akong sisihin. Tapos na naman eh. Hindi na natin may babalik pa yun. Sus, lagi namang ganyan ang sinasabi mo. Ang akin lang, huwag mo nang gawin ulit. Ilang beses mo na kasing ginawa yan eh. Mas inuuna mo ang mga barkada mo. Sige na, huwag mo na akong bungangaan. Kahit kailan talaga walang pinipilin lugar yung pagtatalak mo.
Ginagawa ko naman lahat para sa mga anak natin ah. Baka ang ibig mong sabihin, ginagawa mo ang lahat para sa mga barkada mo. Nakakatulong din naman ang mga barkada ko ah. Ah, talaga? Oo, Kailan sila nakatulong sa atin? Sige nga. Wala kasi akong natatandaan eh. Baka ang ibig mong sabihin, nakakatulong lang sa'yo at sa pamilya mo, hindi sa amin ng mga anak mo. lalabas na nga muna ako. Yan! Diyan ka magaling! Ang umiwas kapag naiipit ka na. Imbes na asikasuhin mo na sana yung paglabas natin ng ospital. Di ko alam yun. Ikaw na lang ang mag-asikaso. Oh, itong pera. Pagdating talaga sa amin, laging wala kang alam. Tatawagan ko rin muna ang inay. Bahala ka na nga! Umuwi ka na rin kung wala kang balak tulungan ako sa anak natin. Ano pa bang tulong ang kailangan mo? Ayan na nga ang pera sa'yo oh. Ay, paano kami uuwi? May mga gamit akong dala oh. Gamitin mo naman yung utak mo. Nandyan lang naman ako sa labas ah. Tawagin mo na lang ako kapag lalabas na ang anak natin. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Halo-halo na kasi ang nararamdaman ko. Sobrang pag-alala, inis sa asawa ko, at pagod ng katawan at isip ko. Sa kabila ng pinagdaanan namin, nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi naging malubhang sakit ng anak ko. Kinabukasan pa kami pinayagan ng doktor na lumabas. Pagdating sa bahay, hinatid lang kami ni Arvin at saka siya umalis. Hindi ko na siya tinanong kung saan pupunta dahil alam ko naman na. Ilang sandali lang, dumating naman ang biyanan ko. Oh, kumusta ang apo ko? Sa ospital sana ako pupunta pero sinabi ni Arvin, nakauwi na kayo ng bahay. Okay na po siya. Ano ba kasing nangyari? Lagnat lang naman ang sakit ng apo ko. Bakit lumala na naman? Hindi po kasi napainom ng gamot eh. Natakot po ako dahil tumirik ang mga mata kaya dinala ko na sa ospital. Eh bakit kasi hindi mo kagad pinainom ng gamot? Ikaw ang ina. Dalawa na ang anak mo, hindi mo pa rin ba alam ang gagawin? Wala po kasing gamot. Naghahagila pa po si Arvin. Pambihira ka naman. Bakit hindi ka nagtatabi ng gamot? Eh alam mo may mga anak ka. Kasalanan po kasi ni Arvin eh. Anak ko na naman ang may kasalanan. Lagi na lang si Arvin ang sinisisi mo. Ikaw ang nandito sa bahay. Responsibilidad mo na pangalagaan ang mga anak ninyo. Eh totoo naman po eh. Meron akong nakatabing gamot. Sukat ba namang ibigay po sa kaibigan dahil may sakit ang anak? Eh bakit kasi pinayagan mo? Alam mo naman na maawain ang asawa mo. O edi sana, ikaw na lang ang gumawa ng paraan para hindi maibigay ang gamot na para sa mga apo ko. Hindi na lang ako kumibo dahil alam ko kahit anong paliwanag ko, ako pa rin ang lalabas na masama at may kasalanan. Naririnig ko pang kinakausap ng biyanan ko ang apo niya. Tinatanong kung ano ang masakit. Maayos naman ang pakikisama niya sa mga anak ko. Ang ayaw ko lang, kapag pinagsasabihan ko ang mga anak ko, lagi siyang namamagitan. At ako pa ang pinagagalitan sa harap ng mga bata. Gusto niyo po ba ng maiinom? Hindi na. Katatapos ko lang naman kumain sa bahay. Itong anak mo na lang ang intindihin mo. Kaya nagkakasakit yan dahil pabaya ka. Kahit kailan po, hindi ko pinabayaan ang mga anak ko. O bakit nagkasakit ang apo ko? Kasama po sa paglaki ng mga bata ang pagkakaroon ng sakit. Ipinaliwanag ko na rin sa inyo kung bakit lumala ang sakit ng anak ko. Oo nga. Pero malaki pa rin ang kapabayaan mo. Kung yan pong palagay ninyo na kasalanan ko, aakuin ko na po. Eh bakit masama yata ang loob mo? Di naman po. Nasaan nga pala si Arvin? Umalis po pagka-uwi namin kanina. Baka kasama niya po ang mga barkada. Baka sabihin mo na naman hindi ko pinagsasabihan si Arvin. Hayaan mo, kakausapin ko siya na tigilan na muna ang pakikipagbarkada niya. Hindi na rin naman nagtagal ang biyanan ko sa bahay namin. Nasa iisang barangay lang naman kami. Pero may kalayuan ang bahay niya. Matagal na rin siyang byuda at ang anak niyang babae ang tanging kasama niya sa bahay niya.
Hindi naman ako umaasa na kakausapin at pagsasabihan ng anak. Baka kausapin lang niya. Pero sigurado naman akong kakampihan pa rin niya ang asawa ko. Bakit niyo po ako pinapunta dito, Nay? Uwe, galing ako sa inyo kanina, anak. Sabi ng asawa mo, nasa barkada ka na naman. Bakit ba silang inuuna mo? May sakit pang anak niyo. Kung hindi po ako aalis ng bahay, maririndi lang ako sa bunganga ni Maricon. Kasi naman, yung gamot daw na nakatabi, ibinigay mo sa kaibigan mo. Napakadamot naman po ni Maricon eh. Parang gamot lang. Malaki rin naman ang naitutulong ng mga tropa ko sa amin eh. Ay, napansin ko nga, may kadamutan niyang asawa mo. Hindi lang po yun, Nay. Bungangera din. Kaya ayokong tumambay sa bahay. Nako, siya naman palang may kasalanan eh. Tapos, siya pa itong may ganang magalit. Tama lang pala na pinagsabihan ko siya. Di ko nga lang pinapatulan dahil nanay pa rin siya ng mga anak namin. Ikaw naman kasi anak eh. Bakit pumayag ka sa gusto ng asawa mo na bumukod kayo? Ayan, ina-under ka niya. Akala ko po kasi yun ang makakabuti. Ako ang nanay mo. Mas alam ko kung anong makakabuti sa'yo. Alam ko na po ngayon. Yun nga lang, huli na. Wala na tayong magagawa. O basta anak ha, kahit anong mangyari, huwag kang maging sunod-sunuran dyan sa asawa mo. Ikaw ang lalaki. Dapat siyang sumunod sa'yo. Opo, Nay. Kung hindi ko nga lang inaalala ang mga anak namin, matagal ko na siyang hiniwalayan. Yan ang huwag na huwag mo munang gagawin. Siguradong ilalayo niya ang mga bata. Alam mo kung gaano ko kamahal ang mga apo ko. Kailangan muna nating makuha ang loob nila para ikaw ang piliin at hindi ang nanay nila. Wala akong kamalay-malay na may masama na palang pinaplano ang asawa at biyanan ko. Pag-uwi ni Arvin, parang walang nangyari. Kinumusta lang niya ang lagay ng anak namin. Hindi na kita tatanungin kung saan ka nang galing. Importante naman yung nilakad ko eh. Oo, lagi namang importante sa yung mga kaibigan mo eh. Kesa sa amin, Pwede ba? Tumigil ka na? Ayan ka na naman eh. Nilagnat pa ba si Zaira? hindi na. Pero pinainom ko pa rin siya ng gamot. Huwag ka na sana magalit sa akin. Pangako, di ko na pakikialaman ng para sa mga bata. Natakot din ako nang malaman kung dinala mo ang anak natin sa ospital. Hindi naman kita pinagbabawalan na makipagbarkada. Pero sana, alam mo ang prioridad mo. Hindi ka na binata. Pangako, magbabago na ako para sa inyo ng mga anak natin. Totoo ba yan? Oo, Ilang beses ko na kasing narinig yan sa'yo eh. totoo na to. Yung pagkakasakit ng anak natin ang nagpamulat sa akin. Patunayan mo na kaya mo magbago. Hindi yung puro salita ka lang. Patutunayan ko talaga sa'yo na kaya kong magbago. Dahil paulit-ulit na lang ang ginagawa ni Arvin, hindi na talaga ako naniniwala pa sa kanya. Pero pinatunayan niya na kaya nga niyang magbago. Akala ko noong una, 1 linggo lang siya magpapakitang tao. Pero nagkamali ako. Pasensya ka na kung ngayon lang ako ah. Lagi kasing overtime sa trabaho eh. Mabuti nga para malaki ang maiuwi kong pera. Baka naman magkasakit ka na niyan ha. Di ba? Hindi naman obligado na mag-overtime sa trabaho ninyo. Nanghihinayang din kasi ko. Huwag mo din abusuhin ang katawan mo. Kapag hindi mo na kaya, huwag ka na muna mag-overtime. Sige, ayoko namang mag-alala ka sa akin eh. Ang mga bata nga pala, kumain na ba sila? Oo, pinauna ko na silang kumain kanina. Nasa kwarto na sila ngayon, nag-aaral. Wow, ang sarap naman ng ulam natin. Napapansin ko, puro yata paborito ko niluluto mo ah. Ayoko naman kasi na nagtatrabaho ka, tapos kung ano-ano lang ang iluluto ko para sa'yo. Salamat ah. Lalo tuloy akong gaganahan ito magtrabaho. Nagpapasalamat din ako dahil tinupad mo yung pangako na magbabago ka. Sabi ko nga sa'yo eh,
Gagawin ko yun alang-alang sa inyo ng mga bata. Sige na, kumain ka na muna. Alam ko gutom ka na. Sabayan mo na ako. Kumain na ako kanina. Ha? Sinabayan ko ng mga bata. Tatawagan ko lang si inay. Hindi ko kasi maintindihan ang sinasabi niya kanina. Bakit? May emergency ba sa inyo? Sa tingin ko wala naman. Kasi kung meron, di sana tinawagan na ako ng mga kapatid ko. Tawagan mo na muna para malaman natin kung anong problema ng nanay mo. Iniwan ko na muna si Arvin sa kusina. Sa sala ko tinawagan si inay. Sumagot naman siya pero may kakaiba sa boses niya. Noong una ayaw niyang sabihin. Pero napilit ko rin siya. Parang bomba sa tenga ko ang sinabi niya. Akala ko nagkamali lang ako ng pagkakarinig sa sinabi niya. Pero inulit niya yon. Kahit tapos na ang tawag, tulala pa rin ako. Oh, anong sinabi ng nanay mo? Ha? Ay, pinapupunta kami sa kanila eh. Ha? Mukhang namimiss ni inay ang mga bata. Ganun ba? Kailan naman kayo pupunta? Bukas na. Tamang-tama, walang pasok sa eskwela ang mga bata. Sayang, di ko kayo masasamahan. May trabaho ko eh. Ayos lang naman. Hindi naman kami magtatagal kina inay. Sige, balitaan mo na lang ako ha. Hindi ko pwedeng sabihin kay Arvin ang mga sinabi ni inay. Hindi ko rin alam kung ipagtatapat ko ba sa kanya. Baka kasi hindi pumayag ang inay ko. Kinabukasan, pagkaalis ni Arvin papuntang trabaho, umalis na rin kami ng mga bata. Totoo nga po, tay. Nabuhay kayo gaya ng sinabi ni inay. Oo, anak. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Marami po akong mga tanong. Pero marami pa namang pagkakataon. Handa akong sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Ay, mga apo ko ba mga batang kasama mo? Opo, itay. Ay, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang hinahatid ko pa kayong magkakapatid papasok sa eskwela. Bugso ng damdamin at pananabik sa aking ama, mahigpit ko siyang niyakap. Matagal din ako nangulila sa kanya. Buong akala namin, namatay ang aming ama sa aksidente noon. Mula nun hindi na namin maramdaman ang saya sa bawat okasyon. Dahil sa pag-aakalang wala na siya. Saan po kayo namalagi sa loob ng 14 na taon? Sa isang isla ako tumira. At pangingisda ang naging hanap buhay ko. Walang araw na hindi ko kayo naiisip. Gusto ko sanang bumalik pero natatakot ako. Nung magkalakas loob naman akong puntahan ng bahay natin wala na kayo doon. Mabuti na nga lang may nakapagsabi na dito na nga kayo lumipat. Natakot po kasi kami na baka sa amin naman ibaling ang galit ng taong nadisgrasya ninyo. Isa rin sa dahilan ko kung bakit hindi ako makapagpakita sa inyo Iniisip kong kaligtasan ninyo. Matagal na po kaming walang balita sa kanila. Kailangan pa rin nating maging maingat. Walang dapat makaalam na buhay ako. Huwag po kayo mag-alala. Wala po akong pagsasabihan na kahit na sino. Ay siya nga pala. Kumusta na nga pala ang buhay may asawa mo? Okay naman po, tay. Responsable at mabait naman si Arvin. Sinuwerte pala kayong tatlong magkakapatid sa pag-aasawa. Mas sinuwerte po ang 2 kong kapatid. May kaya ang mga napangasawa nila Kaya naman hindi nila naging problema ang pera. Uy, ang asawa mo ba? Saan ba siya nagtatrabaho? Sa paggawaan lang po ng plastic, tay. Sabi mo nga, responsable naman at mabait siya. Kaya maswerte ka na rin sa kanya. Sa bagay nga po. Hindi lang naman pera ang basihan para maging maswerte. Tama ka. Hindi dapat prioridad ang pera, kundi ang pamilya. Tay, dito na ba kayo titira? Pinag-iisipan ko pa, anak. Malaki na po ang pinagbago ng itsura ninyo.
Wala na pong makakakilala sa inyo. Baguhin niyo lang pong pangalan ninyo. Mag-uusap kami ng inay nyo kung ano ba ang mas maganda. Ayoko pa sanang umuwi dahil gusto ko pang makasama si Itay. Pero kailangan bago makauwi si Arvin, nandun na kami mag-iina. Nangako na lang akong babalik sa ibang araw. Pagdating ko nga sa bahay, naabutan ko ang biyenan ko. Nagtaka pa ako kung paano siya nakapasok. Binigyan ako ng duplicate ng susi ng anak ko. Ganun po ba? Wala kasing nababanggit si Arvin sa akin. Oh, issue ba sa'yo na may susi ako ng bahay nyo? Ay, hindi naman po. Nagtaka lang po ako kung bakit po kayo may susi. Saan nga pala kayo galing ng mga apo ko? Dinalaw lang po namin si inay. Ganun ba? Kumusta naman ang nanay mo at mga kapatid mo? Okay naman po sila. Kaya rin pala kami pinapunta ng mga bata. Dumating po kasi ang kapatid ni inay na galing sa malayong probinsya. Oh, talaga? May kapatid pa palang nanay mo, ha? Oo naman po. Bakit nga po pala kayo napadalaw? Ay, kumusta lang sana ako sa inyo. Wala na ba nagkasakit sa mga bata? Wala na po. Tsaka binilihan ko rin po sila ng vitamins nila. Mabuti naman kung ganon. Ayoko na kasing maulit ang nangyari noon. Nag-alala din talaga ako. Si Arvin nga pala, nagbago na ba? Kinausap ko yun nung nakaraan. Pinagsabihan ko. Malaki na po ang pinagbago ni Arvin. Sana nga po hindi na siya bumalik sa dati. Ay, ikaw naman kasi. Bawasan mo yung pagiging bungangera mo. Kaya siguro ibinabaling ni Arvin ang atensyon niya sa kanyang mga barkada. Dahil kasalanan mo rin. Kaya ko lang naman po siya nabubungangaan dahil po sa mga ginagawa niyang mali. Pero ngayon po hindi na. Inaasikaso mo rin ba siya? Lalo na yung mga pagkain at mga damit na sinusuot niya sa trabaho. Aba, nung wala pa siyang asawa at ako pa nag-aasikaso. Oy, laging malinis at maayos ang mga damit niya. Oo naman po, Nay. Lagi din pong masarap ang ulam niya. Dapat lang naman dahil siyang nagpapakapagod sa trabaho. At ikaw naman dito lang sa bahay. Hindi naman po madali ang nasa bahay lang. Lahat po ng trabaho at mag-aasikaso sa mga bata. Ako lahat ang gumagawa ng walang sahod. Oh, ay natural! Ikaw ang nanay. Kaya huwag kang magreklamo. Alangan naman na kumuha pa kayo ng kasambahay. Hindi naman po ako nagrereklamo. Sinasabi ko lang po na hindi rin ganun kadali sa aming mga ina ang nasa bahay. Ay nako, ang galing mo talaga mga tuwiran. Hindi ka rin nagpapatalo. Ay, baka alis na nga. Ingatan mo ang mga apo ko, ha? Pakisabi na lang kay Arvin, pumunta ako dito, ha? Minsan napapaisip na lang ako kung naranasan ba ng biyanan ko ang mga nararanasan ko. Sabi kasi ni Arvin nun, tatay lang niya ang nagtatrabaho at ang nanay niya nasa bahay lang. Iniisip ko kasi na dapat mas naiintindihan niya ang sitwasyon ko dahil pareho naman kaming ina. Nang makauwi nga ang asawa ko, habang naghahapunan siya na pagkwentuhan namin ng nanay niya, nabanggit ko kasi na dumalaw ito kanina. Ganun naman talaga si inay. Dapat matagal ka nang nasanay sa kanya eh. Sanay naman na ako sa ugali niya. Kaya nga napagpapasensyahan ko na. Kahit na pareho kayo ng sitwasyon, iba naman kasi nung panahon niya. Sa bagay nga. Pero sana naiintindihan pa rin niya ako. At hindi niya minamaliit yung pagiging taong bahay ko. Hindi ka naman siguro minamaliit. Masyado ka lang sensitive kasi. Kung totoo yan, di sana nun ko pa siya nasagot ng hindi maganda. Ewan ko ba? Puro na lang mali ang nakikita niya sa akin. Ganon din ba siya sa mga asawa ng mga kapatid mo? Hindi ko alam. Oo, baka hindi. Kasi ang layo naman ng bahay ng mga yun. Hindi naman nakakapunta dun si inay. Dapat pala no, sa malayo tayo tumira at hindi dito sa malapit. Huh? Para hindi tayo napupuntahan ng nanay mo. Ano ba ang problema mo sa nanay ko ha? Una,
Yung pakikialam niya sa atin, pati sa mga bata. Nagmamalasakit lang si inay. Ikaw naman minamasama mo. Hindi ko naman minamasama. Nagpapasalamat pa nga ako kasi nagmamalasakit siya sa mga apo niya. Kaya lang, sumusobra na rin kasi. O tapos, binigyan mo pa siya ng susi nang hindi malang ipinapaalam sa akin. Nakalimutan ko lang banggitin sa'yo. Wala naman siguro masama kung may susi siya ng bahay ah. Anong walang masama? Pakiramdam ko wala na tayong privacy. Katulad kahapon, nadatnan ko siyang nandito na sa loob ng bahay. Paano kung nandito kami ng mga bata at nagpapahinga? Basta na lang siyang papasok? Nanay ko naman siya. Wala namang masama dun. Kahit na. Tayo ba? Basta ba tayo pumapasok sa bahay niya? Sige, para matapos na to. Babawiin ko na sa kanya yung susi. Para ano? Para ako na naman ang lalabas na masama at madamot. Ganun ba? Ano ba talaga ang gusto mo ha? Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin? Hindi mo ako kailangan pagtaasan ng boses ha? Gusto ko lang na mag-usap tayo, hindi mag-away. Pagdating kasi dyan sa nanay mo, lagi kang galit eh. Ayaw mong pinupuna kung ginagawa niya mali. Nanay ko yun eh. Natural lang na ipagtanggol ko. Magagalit talaga ako kapag masama ang sinasabi mo tungkol sa kanya. Masama na pala ang sinasabi ko. Pero mga sinasabi niya sa akin, hindi mo nakikitang masama at nakakasakit. Intindihin mo na lang kasi dahil matanda na si inay. Ang kitid din kasi ng utak mo eh. Matagal ko nang iniintindi ang nanay mo. Pero siya, konting pagkakamali ko lang, laging may nakabitaw ng masasakit na salita sa akin. Ang mga ginagawa niya, kahit kailan, hindi ko naranasan sa nanay ko. Iba naman ang nanay mo eh. Bakit ba kailangan mo ipagkumpara sila? Para alam mo na mas mabait ang nanay ko at hindi pakialamerang katulad ng nanay mo. Sa inis ko, tinalikuran ko siya at pumasok na ako sa kwarto namin. Mabuti na lang kanina patulog ang mga anak namin at hindi nakita ang pagtatalo namin. Matagal bago ako nakatulog. Narinig ko pa ang pagbukas-sara ng pinto. Alam kong lumabas siya ng bahay namin. Dahil walang pasok kinabukasan, kaya siguro hindi umuwi si Arvin. Sigurado ako isa sa bahay ng mga kaibigan niya siya nagpalipas ng gabi. Bago magtanghalian, dumating naman siya. Hindi niya ako inimik. Ganon din naman ako sa kanya. Sa kabila ng hindi namin pag-uusap, inaasikaso ko pa rin naman siya. Nang sumunod na araw, bumisita ang biyanan ko. Oh, eto ng susi. Dahil lang dyan, inaaway mo ng anak ko. Hindi ko po siya inaaway. Nag-uusap lang po kami nang bigla siyang nagalit sa akin. Tsaka, asawa niya po ako. Tama lang po na ipaalam niya muna sa akin bago siya magbigay ng susi sa inyo. Para yan lang kasi pinagdadamot mo pa. Hindi mo man lang naiisip na papaano kung merong emergency at wala kayong susi. Paano kayo makakapasok dito sa bahay niyo? Madali lang pong sirain itong pinto ng bahay. Tsaka mahirap po ba para kay Arvin na sa akin muna ipaalam ang mga desisyon dito sa bahay bago sa inyo? Asawa niya po ako. Dapat lang po na ako ang iprioridad niya. Ano bang masama sa ginagawa niya? Nanay naman niya ako. Bago ka pa dumating sa buhay niya, kami nang magkasama. Nako, hindi po tayo magkakaintindihan. Hindi ko po alam kung paano kayo naging ina. Kung hindi ninyo ako naiintindihan, lalo na ang sitwasyon namin. Ay, ano ba kasi ang gusto mong ipahiwatig? Ayoko po na nakikialam kayo sa amin. Tigilan nyo na rin ang pagpunta nyo dito. Imbis na maayos namin ang problema, lalo lang lumalaki dahil sa inyo. Katulad ngayon, sa halip na kausapin ako ni Arvin, nagsumbong pa sa inyo. Tapos, ako ngayon ang pinagagalitan ninyo. Hindi na po bata ang anak ninyo. 36 na po siya. Gusto mong mawala ako sa buhay ng anak ko, ganun ba? Hindi po yon ang gusto kong mangyari. Nanay ko nga po kahit kailan hindi kami pinakikialaman. May respeto po siya sa amin at yon ang gusto ko na gawin sana ninyo. Pwes,
Hindi ako mananahimik lang sa isang tabi habang inaaway mo yung anak ko. Ipagtatanggol ko siya laban sa'yo. Kaya nga po walang sariling desisyon ng anak ninyo. Dahil hanggang ngayon, ginagawa ninyong bata pa rin. Hindi ako kalaban. Asawa po niya ako. Asawa ka nga niya. Pero ako ang nagluwal sa kanya at nag-alaga mula pa nung bata siya. Wala kang karapatan na ipagkait ang anak ko sa akin. Oh, kung ganun rin lang pala, mabuti pang bawiin nyo na ang anak ninyo. Itago nyo dyan sa bulsa ninyo para hindi maagaw ng iba. Aba! At naghahamong kayata ng hiwalayan, Maricon! Hoy! Huwag mo kaming subukan! Baka gawin niya ng anak ko at sa bandang huli, ikaw pang iiyak! Hindi po ako natatakot dahil sinasabi ko na sa inyo. Mas matapang ako at marunong manindigan kesa sa anak ninyo. Nagpupuyos pa rin ang kalooban ko kahit matagal nang wala ang biyanan ko. Sigurado din magsusumbong siya kay Arvin. Kung aawayin ako ng asawa ko nang dahil na naman sa nanay niya, hindi ako magdadalawang isip na iwan siya. Anong emergency sinasabi niyo, Nay? May sakit po ba kayo? Wala akong nararamdaman, anak. Ha? Gusto lang kitang makausap. Wala naman pala kayong sakit eh. Nag-half day patuloy ako sa trabaho. Akala ko merong emergency. Galing kasi ako sa bahay ninyo para isole yung susi na binigay mo sa akin. Malamang nagtalo na naman kayo ni Maricon kaya ninyo ako pinapunta rito, no? Ay naku, napuno na kasi ako sa ugali ng asawa mo, anak. Siya pa ang may ganang maghamon ng hiwalayan. Sinabi niya po yun? Oo, bawiin na daw kita kung hindi ko titigilan ang pakikialam ko sa inyo. Mabuti pa siguro, Nay. Huwag na muna kayong pumunta sa bahay. Ano? Hahayaan na lang ba kitang awayin ng babaeng yon? Kesa naman po sa lumala ang gulo. Ang problema kasi yung asawa mo, akala mo kung sinong magaling, nasa bahay lang naman. Kayo rin po kasi ang inaalala ko eh. Baka dahil kay Maricon, magkasakit pa kayo. Magkakasakit talaga ako ng dahil sa kanya. Dadalawin ko na lang po kayo. Paanong mga apo ko? Gusto ko rin silang makita at makasama. Kaya nga kahit ayokong makita yung pagmumukha ng asawa mo, nagtitiis ako para makita lang ang mga bata. Dadaling ko na lang sila dito kapag wala akong pasok. Basta, Nay, huwag na po muna kayong pupunta sa bahay namin, ha? Nagtaka pa ako kung bakit maaga umuwi ng araw na yun si Arvin. Pero hindi ako nagtanong. Nang hindi na siguro nakatiis, kinausap niya ako. Sinabi rin niya na galing siya sa bahay ng nanay niya. At nalaman rin niya ang pagtatalo namin. Sigurado ako, binanggit din niya na pinapabawi na kita sa kanya. Akala mo naman ganun kadali ang makipaghiwalay? Alam ko na mahirap, Oh, pero kaya kong panindigan kapag nagdesisyon ako. Hindi gaya mo. Bago pa makabuo ng plano, kailangan pa ng opinyon ng nanay mo. kinausap ko na siya na wag nang pupunta dito sa bahay. Siguro naman masaya ka na. Wala naman sanang problema kung dadalaw siya dito. Ang problema kasi yung pagiging pakialamera niya at yung pagpuna niya sa mga ginagawa ko. Akala mo kung sinong perpekto? Nagmamalasakit lang naman siya sa atin eh. Nagmamalasakit din naman ang nanay ko, pero hindi siya nakikialam sa atin. Kaya nga hindi ko na siya pinapapunta dito para wala ka nang masabi. Hindi lang yun. Dapat baguhin mo rin yung ugali mo na kada may away tayo, magsusumbong ka sa nanay mo para kampihan ka. Oh, pati ba naman yun issue sa'yo? Natural! May pamilya ka na. Hindi ka na bata na tuwing nag-aaway tayo, lagi kang tatakbo doon sa nanay mo. Ako nga kahit kailan hindi nagsasabi ng problema sa pamilya ko. Kasi iniisip ko ang kapakanan mo. Ayoko na may masasabi sila sa'yo na masama, no? Pero ikaw, wala ka nang ginawa kundi pasamain ako sa nanay mo. Sige, sige. Kung ayaw mo magsasabi ako sa nanay ko, hindi ko na gagawin. Isang pagkakataon na lang. Oras na hindi ka pa rin magbago, iiwan ka na namin ng mga anak mo. Maawa ka naman.
Huwag mong ilayo sa akin ang mga anak natin. Kaya nga umayos ka para hindi tayo maghiwalay. Huwag na natin pag-usapan ang mga nangyari. Ayaw mo kasi alam mong tinatamaan ka. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Tapos sasalubungin pa ako ng galit? Pasalamat ka nga. Kahit hindi tayo nagkikibuan, inaasikaso pa rin kita. Nagpapasalamat naman ako dahil sa ginagawa mo ah. Dapat ayusin mo rin yung sarili mo. Konting-konti na lang talaga. Malapit na akong mapuno. Sa kabila ng pag-aayos namin, parang may pader nang nakapagitan sa amin ni Arvin. Ginagampanan ko pa naman ang tungkulin ko bilang asawa. Pero alam kong napipilitan na lang ako alang-alang sa mga anak namin. Hindi na rin naman pumupunta ang nanay niya. At isa yon sa pinagpapasalamat ko. Siguro halata sa mukha ko ang problema kaya kahit matagal na kaming hindi nagkasama ni Itay, alam niyang meron akong dinadala sa dibdib ko nung minsan dumalaw ako sa kanila. Kaya nang tanungin niya ako, hindi na rin ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya. Kaya mo pa bang pakisamahan ng asawa mo? Oo naman po. Alang-alang sa mga anak namin. Tsaka, gusto ko rin siyang bigyan ng pagkakataon na magbago. Minsan kasi, ang mga biyena ng dahilan ng pag-aaway at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Masipag naman po siya sa trabaho. Kaya nga lang, hindi pa rin niya matanggihan ang mga kaibigan niya. At lagi naman po siyang kinakampihan ng nanay niya. Konsentidora naman pala ang biyanan mo. Naku, sinabi niyo pa po, Tay. Kahit mali ang anak, pinagtatanggol pa niya. Tapos sa akin ibabaling ang sisi. Ay, sa oras na makialam pa ulit ang biyanan mo, umuwi na lang kayo ng mga bata dito. Aalalayan ka naman namin ng nanay mo sa pagpapalaki sa kanila. Yun na po talaga ang plano ko sa susunod kapag hindi pa rin talaga nagtinu itong si Arvin. Sana, dalasan niyo naman ang pagdalaw niyo rito. Gusto ko kasi kayong makasama lagi ng mga apo ko. Opo, Tay. Lagi po kaming dadalaw dito. Tuwang-tuwa po sa inyong mga apo ninyo. Sabik din kasi sila sa lolo. Napakahusay ng pagpapalaki mo sa kanila. Napakababait na mga bata at magalang. Dahil ganun nyo din po kami pinalaki ni Inay. Halos kalahati ng buhay niyo nawala. Hindi ko man maibalik ang nakaraan. Sa mga apo na lang ako babawi. Ang babait din ng mga bata yung mga pamangkin mo. Yun nga lang, bihirang pumunta rito dahil sa layo ng tinitirhan nila. Pwede nyo naman po silang dalawin sa kanila? Inaalala ko kasi baka may makakita sa akin ng mga kakilala ko. Ayaw kong malagay sa alanganin ng mga kapatid mo. Sana po, dumating ang panahon na malaya na kayong makalabas at makapaglakad na walang inaalala. Hindi man kasi kayo nakulong, para na rin po kayong bilanggo dahil hindi kayo basta makalabas. Matagal ko nang tinanggap na ganito na ang buhay ko. Patago-tago hanggang sa mamatay ako. Isa lang ang lagi kong pinagpapasalamat. Yun ang nakasama ko uli kayo pagkatapos ng maraming taon. Kami rin po, Tay. Ipinagpapasalamat namin ang bagay na yon. Ay, parang nagtatawag na ang nanay mo. Kakain na siguro tayo. Ay, isa sa namiss ko, ang masarap na luto ng inay niyo. Napansin ko nga po, nagkakalaman na po kayo ngayon. Gusto kasi ng nanay mo na bumalik sa dati ang katawang ko. Kaya lagi siyang nagluluto ng masarap na ulam. Ay tara na sa loob. Baka tayo labasin dito ng nanay mo. 3 beses sa isang linggo kami dumadalaw sa bahay ni Nainay. Dahil sa mga anak ko at sa binibigay nilang saya sa tatay ko, tingin ko sa kanya bumata ng ilang taon. Lingid sa akin, may kapitbahay pala akong kinuntsaba ng biyanan ko para manmanan ako. Siya ang nagpaparating sa biyanan ko kung anong mga ginagawa ko at kung saan kami nagpupunta. Kanino nyo naman po yan nabalitaan? O edi sa kapitbahay niyong si Tess. Chismosa talaga ang babaeng yun.
Huwag niyo pong paniniwalaan lahat ng sinasabi niya. Dahil paniguradong may dagdag na ang kwento niya sa inyo. Uy, hindi naman lahat ng sinasabi niya ay pinaniniwalaan ko, Arvin. Oh, Tsaka, kaya ako siya kinausap na bantayan ng mag-iina mo. Baka meron na palang ginagawa yung asawa mo na hindi pa natin alam. sa tagal na po namin nagsasama ni Maricon, hindi niya gagawin ang iniisip niyo. Tsaka, sino naman ang magkakagusto sa kanya? Hindi na nga niya magawang magsuklay Anak, di ka ba nagtataka kung bakit madalas ang pagdalaw nila sa nanay niya? Lagi naman po silang pumupunta ron noon pa. Ano namang masama ron? Ang sabi ng kapitbahay niyo, 3 beses daw dumadalaw ang asawa mo sa nanay niya. Ha? At kapag tinatanong daw ni Tess ang asawa mo kung bakit malimit ang pagpunta doon, namimiss lang daw niya ang nanay niya. Oh, yun naman pala ang dahilan eh. Balay mo naman kung yun lang ang sinabi ng asawa mo. Anak, mabuti na yung alamin mo kung anong ginagawa ni Maricon sa kanila. Minsan, puntahan mo siya sa kanila kapag alam mong dadalaw siya sa nanay niya. Mag-aaksaya lang po ako ng panahon, Nay. Ay nako anak, baka pagsisihan mo kung hindi ka gagawa ng hakbang ngayon. Uy, sige po. Susundin ko na kayo. Mabuti naman. Para din naman kasi sa iyong sinasabi ko anak. Baka wala ka pang kamalay-malay iniiputan ka na pala ng asawa mo sa ulo. Alam ko naman po yun. Kung sakali na totoong hinala nyo, sasampahan ko siya ng kaso. Sisiguruhin ko na mawawala sa kanya ang mga anak namin. Tama lang sa kanyang makulong. Akala mo kung sinong malinis. May tinatago naman pala. Ha! Makaganti man lang ako sa mga ginawa niyang pang-aaway sa inyo. Hanggang ngayon nga po, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Oh, kita mo na? Nagmamalaki siya sa'yo. Samantalang wala naman siyang trabaho. Inaasikaso niya naman ako. Para siguro, di ko siya mahalata. Pwede rin. Pagod na nga ako sa paghahanap buhay sa kanila. Ito pang igaganti niya. Patawarin ako ng Diyos. Baka kung anong magawa ko sa kanya. Anak, sabihan mo ko kagad kapag nalaman mo na ha. Gusto ko rin makaganti sa babaeng yun sa mga sinabi niya sa akin. Gabing-gabi na nang umuwi si Arvin sa bahay. Inilagay ko na lang ang pagkain niya sa mesa. Kinabukasan naman, tanghali na akong nagising dahil mabigat ang pakiramdam ko. Nadatnan ko siyang nakikipaglaro sa mga anak namin sa sala. Ngumiti at bumati siya sa akin na tinanguan ko lang. Tumuloy na rin ako sa kusina at naramdaman ko ang pagsunod niya sa akin. Sino yung tinatawag na Lolo Sebio ng mga bata? Nakatatandang kapatid yun ni inay na galing malayong probinsya. Doon na siya sa amin nakatira. Kaya ba lagi kayong dumadalaw sa nanay mo? Oo, mga anak mo naman ang laging nagyayaya sa bahay ni inay eh. Malapit lang naman sa amin, kaya pinagbibigyan ko na. Baka naman maubos ang pera na binibigay ko sa inyo sa pagpunta nyo ron. Ni piso, wala akong ginagastos sa pagpunta sa bahay ng nanay. Ultimo nga pamasahe namin sagot nila. Alam ko kasi na kukwestiyonin mo ko sa madalas naming pagpunta doon. Inaalala ko lang kasi ang budget dito sa bahay. O di kung gusto mo, ikaw nang mag-budget dito sa bahay nang hindi mo ako hinahanapan. Hindi naman kita hinahanapan Iniisip ko lang baka meron na naman tayong emergency. Wala tayong pera. Huwag ka mag-alala, hindi na mangyayari yun kay Syra. Alam ko na kasi kung kanino ako lalapit kung sakali. Siguro kung ano-ano ang kinikwento mo sa pamilya mo, no? Huwag mo kong itulad sa'yo na laging nakasumbong sa nanay mo. Nakikita ko na galit ka pa rin sa akin Sinunod ko na nga ang gusto mo na wag papuntahin dito ang inay Hindi pa kasi ako nakakasiguro na nagbago ka na. Huh? Akala mo yata, hindi ko alam na nakikipagbarkada ka pa rin. Sa bagay, buhay mo yan Hindi na kita pakikialaman sa bagay na yan. Pero kapag nagkasakit ka, humingi ka ng tulong dun sa barkada mo, wag sa akin. Di ko tuloy maiwasan na mag-isip na baka meron ka ng iba.
Kaya tuwing nag-uusap tayo, lagi kang galit. Sa dami ng mga ginagawa ko, pinag-iisipan mo pa talaga ako na may ibang lalaki. Ibang klase ka rin, oh. Sige, ipaputol ko mga daliri ko sa kamay kung mapatunayan mo na may lalaki ako. Nag-iba ka na kasi. Siguro kasi napagod na akong maniwala na magbabago ka pa. Imbis na patunayan mong karapat dapat kang bigyan ng isa pang pagkakataon, nagagawa mo pa akong pagbintangan? Pinipilit ko naman na magbago ah. Ah, talaga ba? Akala mo siguro, hindi ko alam na hindi ka naman nag-overtime sa trabaho. Dahilan mo na lang para makasama ang mga barkada mo. Teka, paano mo naman nalaman yan? Nakalimutan mo na yata na asawa mo ako at malakas ang radar ko kapag nagsisinungaling ka. Pero kita mo naman, wala ka namang naririnig sa akin. Tapos, pinag-iisipan mo pa ako ng hindi maganda. Sorry na kung pinag-isipan kita ng masama. Si nanay Ay, kasi... sabi ko na nga be. May kinalaman na naman ang nanay mo. Pakialamera at konsentidora na nga. Ngayon naman, sulsulera pa. Ano kaya ang susunod, ano? Pagpasensyahan mo na si inay. Wala lang siyang magawa. Hindi na nga siya nagpupunta dito, nakakaperwisyo pa rin sa atin. Ang tindi talaga ng kamandag ng ina mo. Konting respeto naman oh. Nanay ko pa rin siya. Bakit? Ako ba binibigyan niya ng respeto, ha? Ilang taon na ako nagtitiis sa kanya. Ngayon lang ako naglabas ng saloobin ko sa kanya. May kasalanan ka rin. Kaya nagagalit sa'yo si inay. Sige, ipagtanggol mong nanay mo. Mabuti pa nga magsama kayo. Hanggat maaari, iniwasan ko na lang ang makipagtalo. Payo kasi sa akin ni Itay, kung lagi ako magagalit, ako lang ang lalabas na masama sa huli. Sinunod ko naman siya. Mahinahon na ako kapag kinakausap ni Arvin. Hanggang sa maging palagay na naman siya at gaya ng ginagawa niya dati. Kung sino-sino na naman ang sumusundo sa kanya ng mga kaibigan niya. Isang araw, inaayusan ko ang mga bata. Hating gabi na siya nakauwi kaya tanghali na nagising. Oh, saan kayo pupunta? Nakalimutan mo na ba? Birthday ni inay ngayon. Noong isang araw ko pa yun sinasabi sa'yo. Bakit hindi mo ako ginising? Alam ko kasi na magagalit ka kapag ginising kita. Ayokong mag-away na naman tayo. Hindi na rin siguro ako sasama. Sakit kasi ng ulo ko eh. May gamot naman dyan. Kumain ka muna bago ka uminom. Pasensya ka na ha. Napasarap kasi ang inuman namin eh. Hindi na namin namalaya ng oras. Palibasa nga kasi wala akong pasok ngayon. Ganyan ka naman dati pa. Pero sana, lagi mong iisipin na lahat ng sobra, masama. Pasensya ka na talaga. Huwag ka na sana magalit. Bakit? Mukha ba akong galit? Para makabawi ako sa'yo. Ako na ang bahala sa mga gawain dito sa bahay. Pagdating mo, malinis na at nakapaglaban na rin ako. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Mag-enjoy lang kayo. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag sa nanay mo kung bakit hindi ako nakasama. O sige na, aalis na kami. Hindi naman kami magpapagabi at mahirap na. Kasama ko ang mga bata. Hinatid pa kami ng asawa ko hanggang sa labas ng bahay. At siya pa ang pumara ng tricycle para makasakay kami. Sakay na kami at malayo-layo na rin ang natatakbo nang lingunin ko siya. Naroon pa rin siya sa kinatatayuan niya. Hanggang sa hindi ko na siya natanaw. Arvin? Nay? Anong ginagawa niyo rito? Ay, may pinuntahan kasi akong malapit dito kaya dumaan na rin ako. Nakita ko na umalis ang mag-iina. Saan sila pupunta? Sa biyenan ko po. Birthday kasi ng nanay ni Maricon. O edi, mamaya pang balik nila. Opo, baka hapon na. Tuloy po muna kayo. Eh bakit hindi ka sumama? Nalasing po kasi ako kagabi at kagigising ko lang. Oh, pwede ka naman niyang gisingin ah. Hindi nga po niya ako ginising eh. Paglabas ko ng kwarto namin, nakaayos na sila mag-iina. Tsaka,
Masakit din po ang ulo ko eh. Uwe, marami namang paraan para mawala yung sakit ng ulo mo. Ayaw ka lang sigurong isama ng asawa mo. Mabuti na rin po na hindi ako nakasama. Ayoko namang makisalamuha sa kanila eh. Uwe, bakit naman? Wala lang. Naiilang ka siguro sa kanila dahil sinisiraan ka ng asawa mo. Uwe, ganyan din naman ang mararamdaman ko kung nasa kalagayan mo ko. Huwag na nga po natin yung pag-usapan, Nay. Kumain na po ba kayo? Oo. Ano ang hinanda ng asawa mo para sa'yo? Ito pong nakatakip sa mesa. Ano ba yan? Ha? Itlog at tuyo lang? Wala bang maisip na iluto yung asawa mo? Hayaan nyo na lang po, Nay. Pagkain din naman to eh. Nung nasa bahay ka, Arvin, hindi kita nilulutuan ng ganyan. Nay, iba na po kasi ngayon. Anong pagkakaiba? Dapat nga mas masarap ang ipinapakain sa'yo ng asawa mo dahil ikaw naman ang nagtatrabaho. Madalas naman po na masarap din ang pinapakain niya sa akin eh. Oh, itong rep ninyo. Tignan mo, walang laman kundi puro tubig. Hindi naman po kasi ganun kalaki ang sahod ko. Tapos wala na rin akong overtime. Kaya mas maliit nang naiuuwi kong pera. Malaki na ang sahod mo, ah. Hindi lang marunong mag-budget yung asawa mo. Kaya siguro ayaw niya akong papuntahin dito. Kasi ayaw niyang makita ko ang tunay ninyong kalagayan. Pwes, sa ayaw at sa gusto niya, pupunta na ulit ako dito. Kami lang na pamilya ang nag-celebrate ng birthday ni Inay. Marami namang handa dahil nagbigay ang mga kapatid ko. Ako lang ang walang ambag. Naiintindihan naman yun ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Nagtaka nga lang sila kung bakit hindi ko kasama si Arvin. Dinahilan ko na lang na masama ang pakiramdam. Totoo bang may sakit ang asawa mo o dahilan mo lang? Sinundo na naman po ng barkada sa bahay at nalasing. Nakabihis na po kami nung magising siya. Alam naman po niyang may lakad kami. Ay, wala na talagang pag-asang magbago ang asawa mo. Kaya nga nagdesisyon na ako na hayaan na lang siya sa mga ginagawa niya. Kawawa naman ang mga apo ko kung ganung ama ang makakasama nila palagi. Mabait naman po siya sa mga bata. Yun lang ang ipinagpapasalamat ko. Naalala ko tuloy nung bago-bago pa lang kaming nagsasama ng nanay ninyo. Palibasa nga kasi maaga kaming nagsama. Hindi pa ako handa na iwan ng buhay pagkabinata ko. Sakit din talaga ako ng ulo niya. Nung may anak na kami, mas lalong lumala ang ginagawa ko. Kaya nagpasya ang inay niyo na layasan ako. Doon ko na pag-isip-isip na mahalaga siya sa akin. Ilang buwan ko rin siyang sinuyo noon hanggang bigyan niya ako ng pagkakataon. Mula noon, nagtinuna ako dahil sa takot kong iwan niya ulit. Mas maganda po ba kung bigyan ko ng ultimatum si Arvin? Puro lang kasi ako panakot eh. Kaya po siguro hindi siya nagtitino. Binigyan mo naman siya ng pagkakataon kaya tingnan mo muna kung kaya ba talagang magbago. Kapag may ginawa ulit na kasalanan, huwag kang magdadalawang isip na iwanan siya. Opo, tay. Munti ko na nga pala makalimutan. Ano po yung sinasabi nila ate kanina? May nakakilala daw po sa inyo? Ay, nung isang araw kasi, sinamahan kong magpa-check up ang nanay niyo. Nung pauwi na kami, nakasalubong namin ng isang kaibigan namin. Nagulat nga siya na makita ako dahil alam nga niya, patay na ako. Naku, sa palagay po ba ninyo, magsusumbong siya? Nangako naman siya na walang pagsasabihan. Mabait naman ang taong yun at naniniwala ako na hindi niya ako ipapahamak. Mabuti naman po kung ganun. Akala ko kailangan nyo na naman magtago. Hindi na ako ulit magtatago. Ayoko nang mahiwalay sa inyo. Gusto kong gugulin ang nalalabi kong mga taon sa piling ninyo. Alam nyo ba, tay? Mula nang umalis kayo, ngayon lang ulit naghanda si inay. Dati po kasi ayaw niya.
kahit kumain lang sa labas. Nabanggit nga yun ng mga kapatid mo. Iba din ang saya niya ngayon. Oo nga. Gusto kong makabawi sa nanay ninyo sa ilang taong pagdurusa niya dahil sa pag-aakalang patay na ako. Maraming taon pa po ang pagsasamahan ninyo ni Inay. Ay, sana nga anak. Ay, siya nga pala. Marami pang pagkain ha. Mag-uwi ka sa inyo para makatikim naman ng asawa mo. Opo, Tay. Mamaya magbabalot na ako. Uuwi na rin kasi kami Ah. Sabi ko kasi kay Arvin, hindi kami magpapagabi. Ay, mamimiss ko na naman ang mga apo ko. Mag-iingat kayo palagi ha. Dalawin niyo lang kami ng nanay niyo rito. Sayang nga lang, hindi ko nakilala si Arvin. Meron pa naman pong ibang okasyon. Sisiguruhin ko po na sa susunod, maisasama ko na siya para makilala ninyo. Ilang sandali pa niyaya ko na ang mga anak ko na umuwi. Aalis na rin daw ang mga kapatid ko maya-maya. Pagkatapos makapagpaalam, sumakay na kami ng tricycle na tumigil sa tapat ng bahay namin. Nang makarating kami sa amin, naabutan ko pa si Arvin na may kausap sa cellphone. Nang makita kami, agad na siyang nagpaalam sa kausap niya. Sino ang kausap mo? Yung isa sa barkada ko. Bakit nang aga niyo umuwi? Di ba sabi ko hapon kami uuwi? Oo nga pala. Marami bang bisita? Kaming pamilya lang. Hinahanap ka nga nila Sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam mo. Sa susunod kailangan makasama ka na para makilala mo ang kapatid ni Inay. Oo, sa susunod sasama na ako. Pasensya na talaga kung nakalimutan ko yung lakad natin. Dinalahan pala kita ng pagkain. Ang dami pa kasi natira Nakapagsaing na nga ako Tamang-tama yung dala kong ulam. Mukhang masaya ang mga anak natin Oo, nagkita-kita kasi sila magpipinsan. Sino nga palang nagbigay ng mga dala nilang laruan? Bigay yon ng mga kapatid ko. Yung iba, laruan ng mga anak nila na pinaglumaan. Bakit kailangan nilang bigyan ng mga lumang laruan? Anong akala nila sa mga anak natin? Pulubi? Wala namang masama dun. Maayos pa naman ang mga laruan at mukha pang bago. Kahit na. Sana hindi mo tinanggap. Nakita kong hawak na nila. Tsaka baka sumama naman ang loob ng mga kapatid ko kung tatanggihan ko. Para kasing meron silang gustong ipamukha sa akin Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Tsaka bakit ka ba nagagalit? Dati naman, binibigyan din sila ng mga lumang laruan. Wala ka naman sinasabi. Noon yun. Akala ko kasi okay yung ganun. Yung pala, nakakainsulto dahil parang pinamumukha sa atin na hindi natin kayang bilan ng mga anak natin ng mga laruan. Ay nako, sa'yo ko lang yan narinig. Ang saya nga ng mga anak natin kaya dapat maging masaya ka rin. Sa susunod huwag ka nang tatanggap ng kahit ano sa kanila Ako ang bibili ng laruan ng mga anak natin. Nitong mga nagdaang araw napansin ko na laging may kausap si Arvin sa cellphone. Tuwing tinatanong ko naman laging sagot. Kabarkada lang niyang nangungulit na uminom sila. May pagkakataon pa na nagising ako na wala siya sa tabi ko. At nang hanapin ko, nasa labas siya at may kausap na naman. Doon na ako kinutuban ng hindi maganda. Pero alam kong magkakailalang siya. Pinigilan ko na lang na kumprontahin siya. Dumagdag pa sa alalahanin ko ang pagsulpot na naman ng biyanan ko. Nag-usap na kami ni Arvin na pwede na ulit akong pumunta dito. Gusto ko lang naman na dalawin ang mga apo ko. Huwag mo naman sanang ipagkait ang bagay na yun. Sige po, pero sana ilugar niyo naman ang sarili ninyo. Hindi ka pa rin pala nagbago. Dapat po kayo ang magbago at hindi ako. Huwag mo naman sanang awayin ako gaya ng ginagawa mo sa anak ko. Nagsusumbong na naman po ba sa inyo si Arvin? Hindi. Katunayan nga niyan, matagal na siyang hindi pumupunta sa bahay. Siguro busy sa paghahanap buhay. Sana nga po, sa trabaho lang siya abala at hindi sa ibang bagay. At ano naman ang ibig mong sabihin? May palagay po ako na may ibang babae ang anak ninyo. Lagi siyang may kausap kahit alanganing oras.
Imposible ang sinasabi mo. Hindi yan magagawa ng anak ko. Wala ka na bang ibang gagawin kundi siraan ng anak ko, Maricon? Oras na malaman ko po na totoo ang hinala ko, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon. Puro ka na lang pananakot, hindi mo namang ginagawa. Gawin mo na lang para tumahimik na yung buhay ng anak ko. Basta ha, iwan mo sa amin ang mga apo ko. Kahit kailan, hindi ko iiwan sa inyo ang mga anak ko. Oras na hiwalayan ko ang anak ninyo, hindi nyo na makikita ang mga apo ninyo. Napakadamot mo talaga. Kahit mga apo ko, ipinagkakait mo? Ako po ang nanay nila, kaya tama lang na sa akin ang mga anak ko. Ha! Ang yabang mo naman. Wala kang ang trabaho? At paano mo naman maibibigay ang mga pangangailangan ng mga apo ko? Palagi nyo na lang po ako minamaliit. Isang araw, makikita ninyo na mali kayo ng inaakala sa akin. Humahaba na naman ang usapan natin. Nasaan na mga apo ko? Gusto ko silang ipasyal. Hindi nyo po sila pwedeng ilabas. Kung gusto nyo po silang makita at makausap, dito lang kayo sa bahay para nakikita ko. Eh bakit ba ayaw mong pasamahin sa akin ng mga apo ko? Matagal na rin mula nang maipasyal ko sila. Kung hindi po kayo sang-ayon, edi umuwi na po kayo. Ay nako, pambihira talaga yung ugali mo. Kayo rin po ang dahilan kung bakit ganito ang ugali ko ngayon. O siya sige, payag na ako na dito na lang kami sa bahay ninyo. Naniniwala ako na balang araw, babalik din sa'yo ang ginagawa mong ito. Pinalabas ko muna ang mga anak ko sa kwarto nila para makita at makausap sila ng Lola Edith nila. Nasa kusina naman ako at tanaw ko sila sa sala. Naririnig ko na lagi nilang ibinibida ang Lolo Sebio nila sa biyanan ko. Kitang-kita ko naman ang pagka-imbyerna niya. Makalipas ang isang oras, nagpaalam na siya sa mga bata na aalis na. Pero hindi sa akin. Pinagkibit-balikat ko na lang ang ginawa niya. Sinabihan ko naman na po kasi kayo na wag nang pupunta sa bahay. Ang kulit nyo kasi. Anak, gusto ko kasing makita ang mga apo ko. Malaki na po ang pinagbago ni Maricon. Palaban na siya ngayon. Napansin ko nga, hindi na siya gaya ng dati na tahimik lang. Iniiwasan ko nga na magalit siya eh. Sigurado, raratratin na naman ako nun pag-uwi. Teka nga, magsabi ka nga ng totoo. May ibang babae ka ba? Saan nyo naman narinig ang chismis na yan? Asawa mo mismo ang may sabi. Lagi ka daw may kausap sa cellphone. Kabarkada ko lang ang kausap ko. Arvin, oras na ikaw ang nagloko. Hindi natin makukuha ang mga apo ko kay Maricon. Nagbanta pa siya na hindi na natin makikita ang mga bata. Hindi niya po yun gagawin. Takot lang niya na walang makuhang suporta sa akin. Ang sabi mo nga, palaban na siya. O malay mo, tutuhanin niya yung pakikipaghiwalay sa'yo. Alisin niyo na nga yan sa isip niyo. Ako pong bahala. Hindi mawawala sa atin ang mga anak ko. Sabi mo yan, ha? Siya nga pala. Nakita mo na ba yung sinasabi ng mga apo ko na Lolo Sebio? Hindi pa po. Bakit niyo naman naitanong? Wala na kasing bukang bibig ang mga apo ko kung di siya. Halata na malapit na kagad sa kanya yung mga anak mo. Samantalang hindi naman nila yung kakilala. Di naman po kasi nagkukwento sa akin si Maricon eh. Alam ko lang na galing pang malayong probinsya ang kapatid na yun ng nanay niya. Hindi na nga niya sinasabi kung may pamilya pa ba yun eh. Anak, tuwing binabanggit kasi ng mga bata ang pangalan ng taong yun, kinikilabutan ako. Ha? Bakit naman po? Hindi ko nga alam eh. Pagsabihan mo na lang ang mga anak mo na wag nang babanggitin ng taong yun. Lalo na kung kasama ko. Laging may kausap sa cellphone si Arvin. Ginagabi lagi ng uwi kahit wala namang overtime. Ngayon naman, maliit na lang ang ibinibigay niyang sahod.
Kaya alam ko na tama ang kutob ko sa kanya. Pero sa kabila na halata na ang panloloko niya, tumatanggi pa rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Iniiyak ko na lang kay Itay ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Lahat na lang ng pagtitiis ginawa ko. Akala ko ba isang pagkakamali na lang hihiwalayan mo na siya? Kaya lang po, itinatanggi niya na meron siyang ibang babae. Gusto ko kasi na may pruweba para hindi na siya makatanggi. Ganun talaga ang mga lalaki. Minsan nga kahit huli mo na sa akto, hindi pa rin umaamin. Imbis na magbago siya, ng babae pa talaga. Nasasaktan din ako na makita kang nahihirapan. Kaya kahit ayokong masira ang pamilya ninyo, ang maipapayo ko, iwan mo na siya. Kung gusto mo, sunduin ka namin ng nanay mo sa inyo para matulungan ka rin namin sa pagkuha ng mga gamit ninyong mag-iina. Huwag na po, Tay. Baka po kasi may makakilala sa inyo eh. Mahirap na po. Mabuti na yung nag-iingat tayo. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong, ha? Opo, Tay. Siya nga po pala. Hmm. Anong oras po ba babalik ang inay? Ay, baka parating na rin yon. Hintayin mo na lang. Tay, Hmm. yun bang kaibigan na aksidente ninyong nakasalubong? Nagkita pa ba kayo? Oo, ay nakarating na nga siya dito sa bahay natin eh. Eh siguro pinagtanong-tanong niya. Bigla tuloy akong kinabahan. Para kang nanay mo. Huwag kayong matakot. Hindi ako ilalaglag noon. Sana nga po, Tay. Sana hayaan na nilang mamuhay kayo ng tahimik kasama namin. Ay, alam ng Panginoon ang nasa kalooban natin. Naniniwala ako na pakikinggan niya tayo. Pasensya na po kayo. Dumagdag pa ako sa inaalala ninyo. Anak kita, natural lang na alalahanin din kita. Kayong mga anak ko. Sa aming magkakapatid, ako lang ang minalas. Hoy, tandaan mo, walang taong malas. Ang nangyayari sa iyo isang pagsubok lang para alamin kung hanggang saan ang pananalig mo sa kanya. Lagi ka lang tumawag sa kanya. Opo, Tay. Maiwan na muna kita, ha? Tinatawag ako ng mga apo ko eh. Manungkit daw kami ng mangga. Kahit naninikip pa rin ang dibdib ko, napangiti na lang ako habang pinanonood si Itay kasama ng mga anak ko. Nasa bakuran sila at nanunungkit ng mangga. Ilang sandali lang dumating na rin si Inay. Sinabi ko rin ang problema ko. Gaya ng payo ni Itay, gusto rin niyang hiwalayan ko na ang asawa ko. Anong ulam natin? Bakit walang sinaing? Kumain na kami ng mga bata. Sa labas ba kayo kumain? Pinakain kami ni Inay bago kami pinauwi para hindi ko na kailangan magluto dito sa bahay. Hindi mo man lang ako inisip na pagod galing sa trabaho? Uuwi ako na walang darap na pagkain? Eh di sana, kumain ka na rin sa bahay ng babae mo para pagdating dito matutulog ka na lang. Puro ka na lang babae. Sinabi ko na nga, wala akong iba. Hindi mo na ako maloloko. Mula ngayon, hindi na kita aasikasuhin. Bahala ka na sa buhay mo. Buisit! Sana nga hindi na lang ako umuwi dito. O di sige, umalis ka. Puntahan mo ang babae mo. Iniwanan pa ako ng galit na tingin bago siya lumabas ng bahay. Dalawa lang naman ang pwede niyang puntahan. Ang nanay niya o ang babae niya. Alam kong hindi agad ako makakatulog. Kaya naman nag-ayos na lang ako ng mga gamit namin. Oh, Arvin, bakit ka pumunta ngayon? Ang sabi mo kaninang kausap kita, hindi ka makakapunta. Pwede po bang dito na lang muna ako? Ay, oo naman. Siguro, inaway ka na naman ng asawa mo, no? Paano pagdating ko? Wala man lang lutong pagkain. Walang hiya talaga yung babaeng yun. Inuubos niya ang pasensya ko. Ano bang nangyari at hindi ka na pinagluto? Dahil daw sa babae ko.
Kahit hindi mo aminin, alam ko na meron kang babae. Sino siya? Katrabaho ko po. Wala na kami nun. O ay bakit naman? Nalaman niya po kasi na may asawa ko. Ibig mo sabihin, nagpanggap kang binata? At naniwala naman ang tangang babae na yun? Hindi naman po kasi ako halatang 36 na eh. Dahil babyface ako eh. At maalaga sa katawan. Pambihira ka talaga oh. Bakit ba kasi ang hilig mong pumasok sa gulo? Wala naman na po kami. Kaya wala nang problema. Nagtagal ba kayo ng babaeng yon? 4 na buwan lang po, Nay. Matagal din pala kayo. Ang nakakatawa, kailan lang nakaramdam si Maricon. Mahina rin pala ang radar ng asawa mo. Lagi kasing tawag ng tawag sa akin ng babaeng yun eh. Kaya tuloy nagkahinala si Maricon. O kung wala na pala kayo, bakit tawag pa ng tawag ang babaeng yon? Wala. Humihingi lang po ng pera sa akin. Ayun! At wala rin pala siyang pinagkaiba kay Maricon. Mukha ding pera. Mabuti pa. Kumain ka na muna ha. Mamaya na natin ituloy ang kwentuhan. Kinabukasan, hindi ko inaasahan na maaga akong pupuntahan ng biyanan ko sa bahay. Sa kanya ko lang din nalaman na sa bahay niya natulog si Arvin. Kahit kulang sa tulog, nakahanda naman ako sa kanya. Alam ko may baon na naman siyang masasamang salita sa akin. Bago po kayo magalit sa akin, alamin niyo na muna ang dahilan. Alam ko na. Pero hindi mo pa rin dapat trinato ng ganon si Arvin. Di alam niyo nang may babae ang anak ninyo. Kasalanan mo rin naman kasi kung bakit nagawa ng anak kong tumingin sa ibang babae. Kinonsinti niyo pa talaga ang kalokohan niya sa halip na pagsabihan. Ay ikaw kasi, hindi mo na nga maasikaso ng maayos ang anak ko. Hindi mo pa magawang mag-ayos ng sarili mo. Nandito ka lang naman sa bahay. Di kasalanan ko na naman kung bakit naglokong asawa ko sa kabila ng sakripisyo ko bilang asawa. Ano pa ba? Gano'n naman pala eh. Di doon na siya sa babae niya. Wala na po akong pakialam sa kanya. Teka, bakit nandito ang mga gamit niyo sa sala? Hindi niyo po ba nahuhulaan? Lalayas na po kami dito. Magsaya na po kayo. Napakayabang mo talaga. Baka kainin mo rin yung sinasabi mo. Baka wala pang 1 linggo, bumalik ka rin dito. Patutunayan ko po sa inyo na kaya kong buhayin ng mga anak ko kahit walang tulong ng anak ninyo. O sige, umalis ka. Pero iwan mo ang mga apo ko. Hindi ninyo makukuha sa akin ang mga anak ko. Hindi ako papayag na mahawa sila sa pag-uugali ninyo. Hoy! At akala mo naman napakaulirang ina mo? Pabaya ka rin naman? Hindi man ako mabuti sa paningin ninyo. Kahit paano, naturuan ko ng magandang asal ang mga anak ko. Hindi katulad nyo. Kaya nga tingnan nyo si Arvin, oh. Lumaking hindi matino. Naku! Talaga bang hindi mo titigilan ang anak ko? Laging masama ang sinasabi mo sa kanya. Bakit po? Tinatamaan ba kayo? Puntahan nyo na. Baka mamaya hinahanap na kayo para uminom ng gatas. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha mga apo ko. Hindi nyo nga sila makukuha. Parating na ang nanay ko. Sinabihan ko siya na magsama ng barangay tanod. Alam ko kasi na mangyayari to Kung handa kayong makaranas ng kahihiyan, sabihin nyo lang. Naku! Bastos kang manugang! Balang araw, magkakaroon ka rin ng mga manugang. At mararanasan mo rin ang mga ginawa mong to sa akin. Malabo po na mangyari yan sa akin. Hindi kasi ako magiging katulad mo. Magiging mabait akong biyenan sa magiging asawa ng mga anak ko. At irerespeto ko sila bilang mga manugang. Walang nagawa ang biyanan ko kundi umalis. Nanginginig naman ang tuhod ko kaya naupo muna ako. Kailangan ko na rin mag-ayos. Dahil maya-maya lang nandito na ang sundo namin. Salamat naman at nakauwi na kayo dito.
Alam ba ng asawa mo na umalis kayo sa inyo? Hindi po. Si Nanay Edith lang po. Dahil nandun siya kaninang umaga sa bahay. Oh, ang aga naman niyang bumisita. Naku, aga-aga nga po kong inaway. Ako pa ang sinisi niya ha, kung bakit ng babae ang anak niya. Akala yata niya magandang ginagawa niyang pangungonsinti sa anak. Balang araw, makakahanap din sila ng katapat nila. Ay, mukhang wala ka pang tulog ah. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Kami na lang ang bahala sa mga bata. Sa totoo lang, Tay, wala pa po ako talagang maayos na tulog. Kaya antok na antok ako. Ngayong nandito na ako, sigurado na mahimbing na ako makakatulog. Ngayong nandito ka na, magagawa mo na ang gusto mo. Eh kung gusto mo magtrabaho, hindi ka namin pipigilan. Isa po yan sa plano ko. Matagal ko nang gustong magtrabaho. Wala lang talagang mag-aalaga sa mga anak ko eh. Nahihiya naman kasi ako nun kay nanay. Ayoko kasing malaman niya ang pinagdadaanan ko. Hindi mo na kailangang maglihim pa. Pamilya mo kami at tayo lang ang magtutulungan. Salamat po, Tay. Isa po kayo sa nagpapalakas ng loob ko. Maiwan ko na po muna kayo ha. Hindi ko na po talaga kaya ang antok. Hindi naman mapakali si Nanay Edith hanggat hindi dumarating ang anak niya. Kanina pa niya ito tinatawagan, pero hindi naman sumasagot. Kaya lalong nadagdagan ang pag-aalala niya. Hapon na nung magpakita si Arvin. Halata din ang pagkabalisa sa anyo nito. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita tinatawagan. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Naalaman mo na siguro na lumayas na mag-iina mo. Umalis sila? Tuluyan ka na nilang iniwan, anak. Bakit nakisabay pa si Maricon? Anong ibig mong sabihin? Wala na po si Elsie. Patay na po siya. Sino naman yon? Siya po yung naging karelasyon ko. Ha? Siya ang babae mo? Anong kinamatay niya? Nagpalaglag po siya. Mula po noon, hindi na tumigil ang pagdurugo niya. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na rin niya kinaya. Oh, nabuntis mo pala ang babaeng yun. Apo ko ang pinalaglag niya. Nay, ako po ang nagsabi sa kanya na ipalaglag niya dahil wala akong balak na panagutan siya. Ay, alam kaya ng pamilya niyang tungkol sa inyo? Sabi ng kaibigan ko, alam daw po ng pamilya ni Elsie. Galit na galit nga po sa akin yung tatay niya. Bakit magagalit sila sa iyo? Hindi naman ikaw ang pumatay sa anak nila. Kaya lang, Nay, ako nagtulak sa kanya sa kamatayan. Kasalanan ko ang pagkamatay niya. Huminahon ka, anak. Makinig ka, ha? Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi naman si Elsie, siya naman ang lapit ng lapit sa akin nun eh. Hindi ko na nga siya pinapansin. Yan ang napapala ng mga babaeng malandi. Ano pong gagawin ko, Nay? Baka kung ano ang gawin sa akin ng tatay ni Elsie kapag nakita niya ako. Huwag ka munang lumabas ng bahay. Paano po ang trabaho ko? Huwag ka munang pumasok. Ang mabuti pa, Arvin, doon ka muna sa bahay ng tiyong mo. Doon sa bunso kong kapatid. Magpalamig ka muna. Tsaka ka na lang bumalik kapag maayos na ang lahat. 1 linggo na ako sa amin at kasalukuyan na rin naghahanap ng trabaho. Wala na rin akong balita pa sa asawa ko at biyanan ko. Hindi na rin naman ako nakibalita sa mga kakilala ko kahit meron akong pagkakataon. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik. Nang araw na yon, galing kami ng mga anak ko sa pamamasyal na hindi ko magawa sa kanila dati. Dahil lagi akong hinahanapan ni Arvin ng pera. Naabutan ko si Itay na tulala na nakaupo sa sofa. Nagulat pa siya nang dumating kami. Ibinigay na rin sa kanya ang pasalubong ng mga apo. Sa kabila ng tawa niya, alam kong merong bumabagabag sa kanya.
Tay, Hmm. may problema po ba kayo? Ay, bakit mo naman nasabi yan? Kasi po, tumatawa kayo kanina. Pero kita pa rin sa mga mata nyo na may problema kayo. Wala lang ito, anak. Tay, kapag ako, ayaw ninyo na naglilihim ako. Bakit kayo? Ayaw nyo magsabi sa akin. Sige na nga. Sasabihin ko na sa iyo. Yung kasing kaibigan ko, pinuntahan ako kanina para humingi ng tulong. Ano pong klaseng tulong? Namatay kasi ang nag-iisa niyang anak na babae. Nakipagrelasyon daw kasi sa may asawa at nabuntis. Ayaw naman siyang panagutan dahil sa takot sa kanila at sa kahihiyan na mararanasan. Nagpalaglag daw ang anak. Napansin lang daw nila na sobrang putla na nito. Nadala pa naman nila sa ospital pero huli na rin ang lahat. Marami nang nawalan dugo. Napakawalang hiya naman ng lalaking yun. Pero kasi may kasalanan din naman ang anak ng kaibigan ninyo. Nakakalungkot lang na silang mag-inang nawala. Matinding pagdadalamhati at galit ang nararamdaman ng kaibigan ko. Gusto niyang ipaghiganti ang nangyari sa anak niya. Yun po ang hinihingi sa inyong tulong ng kaibigan ninyo? Oo Gusto niyang magdusa din ang lalaking yun. Anong klaseng paniningil naman po ang gagawin ninyo? Sa pamamagitan ng kaalaman ko sa barang. Ano po? Barang? Pero tay, akala ko po ba nung magsama kayo ni inay, kinalimutan niyo na yun? Oo nga. Pero ang hirap tanggihan ng kaibigan ko. Maliban sa may utang na loob ako sa kanya, tinatakot din niya ako na isusumbong sa pamilya na nakaalitan ko noon na buhay ako. Ayokong masira ang tahimik ninyong pamumuhay ng dahil sa akin. Pero tay, masama ang gusto niyang ipagawa sa inyo. Napakasama daw ng lalaking yun. Ni hindi man lang araw nagpakita sa kanya para humingi ng tawad. Sa ngayon daw nagtatago na yun at hindi na pumapasok sa trabaho. Naiintindihan ko ang pagdadalamhati ng kaibigan ninyo. Lalo't nag-iisang anak lang pala niyang babae yun. Pero ano po ba ang desisyon ninyo? Naguguluhan din ako kung pagbibigyan ko siya. Nag-aalala rin ako kay Itay. Pero mula ng araw na yun, iniwasan na niyang pag-usapan ng bagay na yon. Hindi ko tuloy siya matanong kung pinagbigyan ba niya ang kaibigan. Nung sumunod na araw, tinawagan na ako ng pinag-applyan ko. Pinag-uumpisa na rin ako agad sa trabaho. 1 buwan na rin ang nakakalipas nang biglang sumulpot sa bahay namin ang biyanan ko. Halata na malaki ang binagsak ng katawan niya at namumugto pa ang mga mata. Pasensya na sa bigla kong pagpunta rito sa inyo. Siya sigurong sinasabi ng mga apo ko na Lolo Sebio. Ano po ba ang kailangan ninyo? Ay, may sakit si Arvin ngayon. Hinahanap ka sa akin kaya lakas loob na akong pumunta dito. Bakit hindi po siya magpaalaga sa kabit niya? Matagal na silang wala ng babaeng yon, Maricon. Hindi naman sila nagtagal. Kaya siguro siya iniwan dahil may sakit na siya. Ngayon lang niya ako hinanap, samantalang mahigit 1 buwan na kaming hiwalay. Ni hindi man lang nga nakaalala na tawagan ng mga anak niya. Nakikiusap ako sa iyo, Iha. Kahit sandali lang, puntahan mo si Arvin. Pasensya na po. Wala akong oras para dalawin siya. Papasok pa po ako sa trabaho ko para buhayin ang mga anak namin. Baka hindi na rin magtagal ang buhay ni Arvin. Ano po ba talagang sakit niya? Bigla na lang sumakit ang dibdib niya na parang may pumipiga. Ang akala ko meron siyang sakit sa puso. Pina-check up ko naman siya sa doktor pero wala namang makitang sakit sa kanya. Hanggang lumubha ang kalagayan niya. Sumusuka na siya ng mga insekto. Gaya ng mga buhay na uod, ipis at alupihan.
Basta na lang din siya tinubuan ng mga pigsa sa buong katawan. At kapag pumutok, may lumalabas na mga uod na itim. Hindi po kaya nababarang si Arvin? Yun nga ang sabi nila, Maricon. Nagpatawag na ako ng albularyo. Kaya lang, ang sabi nito, ang tanging magagawa niya lang ay maibsan ang sakit na nararamdaman ng anak ko. May hinala po ba kayo kung sino ang may gawa nito sa kanya? Yung tatay ng babaeng yun, siya lang naman ang nagbanta sa anak ko. Siya lang ang may matinding galit kay Arvin. Pinuntahan ko siya sa kanila. Kaya lang, wala na sila sa tinitirhan nila. Plinano niya talaga ito. Sige po, sasama ako ngayon sa inyo. Tatawag lang po ako sa trabaho para alam na hindi ako makakapasok. Pasensya ka na, Iha. Kaya lang kasi, oras ang kalaban natin ngayon. Alam ko po, gusto ko rin makita ang kalagayan ni Arvin. Pagkatapos kong tawagan ng boss ko, sumama na ako kay Nanay Edith sa kanila. Habang papunta pa lang kami, matinding kaba at pag-aalala na ang nararamdaman ko. Nagpipigil din akong maiyak. Nang makarating na kami sa kanila, tumuloy na ako sa kwarto ni Arvin. Hindi ko maiwasang maluha nang makita ang kalagayan niya. Sobrang payat na niya at hindi na maimulat ang mga mata. Arvin, anak, nandito ng asawa mo. Nasaan siya? Palapitin mo, Nay. Nandito ako. Sinabi na sa akin ng nanay mo ang nangyari sa'yo. Salamat. Dumating ka. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mga bata. Patawarin mo sana ako. Pinapatawad na kita. Hahanap ako ng magaling na albularyo na gagamot sa'yo. Hindi na kailangan. Mamamatay na ako, Maricon. Ikaw lang talagang inihintay ko. Ikaw na rin ang bahalang magpaliwanag sa mga anak natin. Ayoko na makita nila ako sa ganitong kalagayan. Huwag ka munang sumuko. Tanggap ko ng kapalaran ko. Ito ang kabayaran sa mga nagawa kong kasalanan. Masaya na akong mamamatay dahil nakuha ko ng kapatawaran mo. Arvin? Arvin? Hayaan na lang muna natin siya, Maricon. Malimit siyang makatulog kahit nagsasalita pa. Talaga po bang wala ng pag-asa na gumaling siya? Wala na. Tanggap ko na rin. At walang dapat sisihin kundi ako. Wala akong kwentang ina. Ang laki ng pagkukulang ko sa lahat ng mga anak ko. Hindi sana aabot sa ganito. Kung naging mabuti akong ina at biyanan sa'yo. Sana mapatawad mo rin ako. Kalimutan na po natin ang nangyari. Parusa to sa akin ng Panginoon. Kukunin niya ang anak ko bilang kabayaran sa mga kasalanan ko. Nung gabi, pumanaw na si Arvin. Hindi na siya nagising mula sa pagkakatulog niya. Hindi rin namin malapitan ang katawan niya. Dahil naglabasan sa bibig, tenga at ilong niyang napakaraming bangaw.
Niyakap ko na lang ang biyanan ko habang humahagulgol ng iyak. Pagkatapos ng libing, tsaka lang ako kinausap ni Itay. Meron daw siyang gustong ipagtapat sa akin. Kayo? Ang bumarang kay Arvin? Hindi ko naman alam na asawa mo ang tinutukoy ng kaibigan ko. Nalaman ko lang nang ipakita ng mga anak mo ang litrato ng ama nila. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko sinasadya. May palagay ako na alam ng kaibigan ninyo na si Arvin ang asawa ko. Imposible na hindi niya alam kung inalam niya ang pagkatao nun. Siguro nga dahil nagtatago na silang mag-asawa. Wala na sila sa tinitirhan nila. Tanggap ko naman na hiwalay na kami at wala na siyang pag-asang magbago. Pero bakit kailangan buhay niya maging kapalit sa mga ginawa niya? Dahil sa barang nawala ng ama ang mga anak ko. Habang buhay kong pagsisisihan ng malaking pagkakamaling nagawa ko. May iintindihan kita kung hindi mo na ako mapapatawad. Hindi po ako galit sa inyo. Biktima rin kayo. Pinaikot kayo ng kaibigan niyo. Sinamantala niya ang kahinaan ninyo. Dahil pa rin sa akin kaya nawala ng ama ang mga apo ko. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Mangako po kayo, Tay. Kahit ano po ang mangyari, hindi na kayo ulit gagamit ng karunungang itim para manakit ng ibang tao. Pangako yan, anak. Hindi ko na ulit gagawin. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Paminsan-minsan dinadalaw ko ang biyanan ko. May kinuha ng mag-aalaga sa kanya ang mga anak. Mula kasi nang mamatay si Arvin, nawala na rin siya sa sariling katinuan. Nagpatuloy naman ako sa buhay para sa mga anak ko. Dahil sa nangyari sa akin, tinuruan ako nito na mas maging matatag at lalo pang manalig sa Panginoon. Wala talagang maidudulot ang pagiging konsentidora at pagkampi sa maling gawain ng anak. Hindi na nga natuturuan na tumayo sa sariling paa. Ito pa ang nagpapahamak sa mga anak natin. Maging aral sana ang nangyari sa biyanan ko at sa asawa ko sa mga inang ganun din ang gawain. Hindi ito panakot, kundi babala lang. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong channel. Sana nakapagbigay din ako ng inspirasyon sa mga kapwa ko nanay. At aral na rin sa lahat ng nakikinig ngayong araw na ito. Mabuhay po ang inyong channel. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa Gonzaga family, Royo family, and Deloro family. Shoutout kay Ruth Alexi. Hello kay na Juliet, Rosel, Jocelyn, Zaira, Jessel, Sara, Venisa, Janet, Rona at Yaya Mangka. Hi kay na Bernadette Abayon at Nene Marilu Palyada from Bulata, Negros Occidental. Hello kay Tatay Jimmy Servito Mercader mula sa anak niyong si Ira Gloria Mercader. Hi kay Shine Min Lee from Hong Kong. Hello kay na Jonah Rose Doquesa, John Philip, Princess and Althea Habala from Iloilo. Shoutout sa Pintor family at Arabang family from Calbayog, Samar. Hello kay na Josel Galan, Amor Garcia at Aida Marcelo. Hi kay Nasha Rojas. Shoutout sa Cruz family at Bulay family. Hi kay Jana May Creo. Hello kay Amanda Lance ng Fast Clean Laundry, Malvar, Batangas. Hi kay Lady Palad. Hello kay Beverly Remigio. Hi kay Lea Duno from Hong Kong. Shoutout kay EJ Dulay sa Lawang, Northern Samar. Hello kay Team Malik Olubia from Japan. Hi kay Josephine Humakyo from Nueva Ecija.
Hello kay Mary Joy Rodriguez from Paquil, Laguna. Hello kay Nakar Marie at Virgilio Leonin ng Pangasinan. Hi kay Ninan Oros from Tita Maria from Sydney. Hello kay Francesca Liana from Muscat, Oman. Hi kay na Papa Eduardo, Mama Vivian at kay Moy Moy from Evelyn Abong, Cabarquil. Hello kay Riz Magante. Hi kay Jerry Santos Cuyugan from Tinambak, Camarines Sur na laging nakikinig. Salamat po. Shoutout sa Ito family, Hasegawa family at Lucas family from Japan. Hello kay Joanne San Jose. Hi kay na Alexa at Ian Pasyon. And hello kay Bing Liane from Malaysia. Maraming salamat mga solid abangers. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, suportahan nyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories na special guest natin ulit ngayon. Hanggang sa susunod, God bless. Kasalanan po kasi ni Arvin. Sige. Okay po. Ano, okay lang. Okay lang po yun. An po kayo? Ready pa lang, wala pa siya. Saan po kayo namalagi sa loob ng 14 na taon? Sa isang ting, Saan po kayo namalagi sa loob ng 14 na taon? sa isang isla ako tumira. Pangingisda ang naging hanap buhay ko. Wala raw araw. Walang iskilepsi. Sa tap na nga lang. Sige po. Sorry. Ay, pasensya na sa bigla kong pagpunta dito sa Chongqing. Sorry. Naawa. Sorry.